For today's episode, ay magbumoto camp ulit tayo. 2:47 ng hapon. Ako ngayon ay nagsusuot-suot muna dito sa dulong parte ng Doña Remedios Trinidad. Pagkatapos ng ilang linggong medyo palaban tayo sa buhay, siguro naman ito na yung oras para makabawi tayo at makapagpahinga. Babalik tayo sa isang lugar dito sa DRT na kung saan nakakapag-camping tayo ng maayos. Magre-relax, hihinga, na mag-isa. Anong gusto mong mangyari? Sunugin ako dito. Saan na yun ako? Kumusta? Okay ka pa ba? Yan ang madalas tinatanong sa atin na sinasagot natin na hindi tayo totoo sa sarili natin. Di ba? Sinasabi mong okay ka, pero ang totoo, hindi. Sa loob ng 3 linggo, halos maubos na ang kapayapaan ng puso ko at isipan. Naging balisa sa kaliwat kanan na pagsubok sa buhay. Pero alam niyo ba na kapag tinatanong ako kung okay lang ako, ganun din ang sagot ko. Okay lang. Okay lang ako. Kahit hindi totoo. Alam nyo, ang pagtago ng totoong nararamdaman ay hindi yan senyales ng kahinaan . Isa yung patunay na isa kang tao na palaban. Dahil naniniwala ka na lahat ng ito ay dadaanan mo lang. At ang lahat ng ito ay kaya mo mapagtagumpayan. And welcome back to another camping episode. Samahan niyo ako sa isang episode na kung paano ko bawiin kung ano ang nawawala sa akin. Wait lang. Silipin ko muna to. Bago natin simulan yung ating episode, meron lang akong aakyatin dito kung ano bang itsura nitong dreamland na to. Resort. Pang ano yan, pang pamilya. Hindi yan para sa mga gusto nating gawin. Okay. Welcome back to another camping episode. Solo camping tayo ngayon. 2:47 ng hapon. Ako ngayon ay nagsusuot-suot muna dito sa dulong parte ng Doña Remedios Trinidad. Life is good yung aso . Tagos nito is San Miguel . Pumunta lang ako ng Nueva Ecija. Nagpaplano ako kung ano yung pwede nating gawin pagkatapos . Pinag-iisipan ko kung mamaya babalik tayo ng DRT or kung didiretso ba ako ng Pampanga para mag-camping sa Ilog Kamalig. Kaso nakita ko yung Ilog Kamalig sa internet, medyo nasira talaga siya nung bagyo. So parang hindi ako ready para pumunta doon. Gusto ko pag pumunta ako doon, may dala ako para kay Tatay Sito. Hindi lang para mag-camping. Tignan natin. Tatagusin ko lang muna yung San Miguel, Bulacan. Magdadalawang linggo na kasi na halos hindi na ako makalabas ng bahay. Iba rin kasi ang epekto sa akin kapag ako ay palagi lang nagkukulong. Kapag wala ang camper van, ang pagpunta sa mga random places gamit ang motor ang isa sa mga paraan ko para i-divert kung ano man ang palaging nasa isipan. Kayo, anong paraan nyo? Ilagay nyo dyan sa comment section at magbabasa ako. Pagkatapos ng mahabang araw ay bumalik ako ng DRT para maghanap ng campsite. Ang lamig, promise.
Ang lamig. At dahil nga mahilig tayo sa random, pati ba naman sa pagkain, random din. Pwede na to. Napakalamig talaga ng panahon. Ramdam na yung Pasko, no? Pero pansin nyo kung anong nawala sa atin sa pagsalubong ng Pasko. Yung merong countdown ng 100 days before Christmas, wala, no? Nawala, no? Siguro dahil na rin siguro sa kung ano-ano mga nangyari sa loob ng bare months na to, no? Parang siguro sabihin na paikliin na natin, medyo mahirap ang buhay. Aminin na natin yung realidad na siguro naging mahirap talaga din para sa majority ang taong 2024, kaya parang nawawala yung excitement na salubungin yung Christmas. Pero patutukoy natin ng Christmas, malapit na kasi talagang malamig na eh. Pag alas 8 pala ng gabi, pabalik ulit ako ngayon ng Doña Remedios Trinidad. May ganap doon kaninang pinuntahan ako na hindi na ako nag-vlog, hindi naman ka vlog eh, hindi naman ka nood eh sabi ko, what if kaya mag-overnight na lang ulit ako sa DRT, since madadaanan ko rin naman, tuhugin ko na para makapagpahinga rin tayo. Kaso hindi ko alam kung saan tayo mag-camp ngayon. Maghahanap lang tayo ng camping site ngayon na saan tayo pwede magstay na hindi naman pahirapan pasukin, para kahit papano makapagpahinga tayo. Kasi sa totoo lang, ilang araw na ako nakakulong sa bahay. Hindi na maganda para sa akin yung nakakulong lang ako palagi, so kailangan akong lumabas. Nagpaalam naman ako sa bahay na mag-overnight na lang ako somewhere dito sa DRT. So maghanap lang muna ako ng campsite, marami naman dito. And then samahan nyo ako buong gabi, ha? Magka-camping tayo mag-isa. Meron na ako nakitang spot kung saan tayo magpapalipas ng gabi. Meron ako nakita sa mapa. Pero nung nakita ko tong lugar na to, bigla akong lumiko at pinasok kahit walang tao. Hiningal ako. Pwede na yan. Hindi na tayo maglalagay ng tarp. May matulugan lang tayo ngayong gabi. Pwede na yan. Kuboy-kuboy na. Maglalagay lang ako ng mga lutuan ko dito. Tsaka yung mga higaan ko meron naman. Sa angle natin ay makapagpalipas lang tayo ng gabi dito. At bukas tuloy ang ating araw. Ano bang oras ba? Alas 9 na ba? Ngayon pala ako magluluto ng ating hapunan. Medyo nag-aagaw na yung pakiramdam. Ay, meron akong dala ng bigas Pero papalitan ko to. Pang isahan lang. Kumbaga kung magluluto ako ng panggabi, meron akong panggabi at meron akong matitira pang kinabukasan kung gusto ko pang magsaing ulit. Pero kung hindi man, may baon akong bigas. Pero papalitan ko to. Lagayin to ng kung ano-ano ng nanay ko Yung dalam ko lang. Kubuyan lang tayo dito. Wala nang hugas-hugas yan, rekta na. Kasi sayang, wala na yung tubig. Uy! Anong gusto mong mangyari? Sunugin ako dito. Sira yung kalan ko Tapos yung hapunan natin, yung ulam pala, ito na lang, iinitin ko na lang to. Ano to? Sardines in corn oil. Yung parang binibenta ko na na boy bangus. Kaso wala kasing stock ngayon at nasa Biskaya yung iba, wala akong dala. So bumili na lang din ako. Pero good for ilang kainan to. Hindi ko naman maubos ng madami to. Ganyan lang. Saing, init nito, then goods na ang ating hapunan. Basta ang goal ko nga ngayon talaga, enjoying ko lang yung lamig ng panahon dito at makapagpahinga. Yun lang, wala nang iba. Togi, umuulan. Patay tayo. Tsaka lang bibigyan kita ng pagkain Bantayan mo ako magdamag Ha?
Amoy sunog na. Pag nangangamoy sunog, sunog na, di ba? Ating kaibigang aso. Iinitin lang natin to. Sana may lasa to. Hindi ko alam kung titimplahan pa siya o may timpla na siya. So, try natin. Malalaman. Nagago yung gusto kong magluto, gusto kong kumain, o at gusto kong matulog. Iinitin ko lang to. Meron nga pala akong i-flex sa inyo. Meron akong bagong gamit dito pang camping. Isang kutsara at tinidor na pagkaliit. Isang kutsarang pagkaliit. Pero para siyang Swiss knife. May pambukas ng wine. Ano tumutulog din? Makakatakot na may tulog ng aso. Meron pambukas ng tansan, bottle opener. May pambukas ng delata. Tapos may kutsilyo. Parang ganun. Tapos kung anong gagamitin mo, lalagay mo dito. Pero sana nga, yung kabila, dito nasusukbit, hindi dito. Kasi nga, pag nilagay mo dito, ano yan? Diba? Dapat nilagay sa kabila. Dito. Para, kunwari, kakain ka ng ganyan. Tapos kung gusto mong tumusok ng ano, diba? Mali eh. Gawa to ng mga inchik eh. Naluto ko tuloy lahat. Sabi ko, hindi ko lulutuin lahat. Pero baka bumalik yung aso. Nagsisimulang sumipa ang kakalmahan at kapanatagan kapag naririnig ko na kung ano ang tunog ng mga niluluto ko, kung ano ang tunog ng kapaligiran. Camping in the wilderness, let's go. Yung motor natin, ayan siya. In short, yung katahimikan. Pero wala namang gagalaw sa atin dito. Yung area. Yung pwesto natin ay isang malawak na lupain na kung araw, meron namang mga tao. Nagkataon lang na gabi na. At wala akong natatnan. Fairness walang lamok dito. Hindi malamok. Hindi ko lang alam mamaya. Kasi yung panahon kasi, kanina maraming stars. Ngayon, nawala. Pero may mga ulap-ulap, umaambon-ambon. Malalaman. Kapag mamaya bumusang ulan, sarado tan tayo. Tapos yung electric fan ko, kinarga ko dito sa motor nang hindi ko na-charge. So, ayan, lamamig. Sana makatulog tayo ng maayos. Sa mga oras na to, kung tatanungin ako kung okay lang ba ako o okay pa ba ako, masasagot ko na ng totoo. Okay lang ako at okay na ako. Ang nag-iisang gamot, ang katahimikan. Alas 4 ng madaling araw, nagising ako. Alas 4 ng madaling araw, nagising ako. Sobrang lamig. Bagsak ako. Pagod ba? Kailangan ko yung pahinga na ganito. Kasi na lang, makapag-camping tayo ulit. Nagising rin ako sa mga nagtutunog ang mga manok.
magtitilakot ng mga manok. Pero hindi naman sila nakakabulaw. Masarap sila pakinggan sa umaga. Mga bagay na hinahanap-hanap ko. Itong tunog ng kuliglig. Yan. So hindi ko nga pala naikwento. Ay ano nga ba yung ano ko? Cellphone kong isa. Hindi ko nga pala naikwento kung bakit nandito Hindi, bukas ko na lang ikwento pala. Pabalik pa ako sa tulog. May na kasi signal dito. Kaya siguro nag-aalala din ako na hindi ako tsaka mamaya pumasok pa yung mga messages ko. Pabalik pa ako sa tulog. Good night muna ulit sa inyo, sa inyo lahat. Sarap naman ang tulog ko. Ay, teka lang. Good morning pala sa inyong lahat. Mga first timers. Gandang umaga. Nakatulog naman ako ng maayos. Paputol-putol. Parang 2 beses ako na nagising. Pero all goods naman. Malalim ang tulog ko. Sobrang lamig ng panahon. Magja-jacket sana ako. Pero sabi ko, pag nag-jacket ako, mawawala. Hindi ko ma-enjoy yung lamig eh. Kaya natulog akong nakakumot lang. At ito lang ang ating unan. Ilang uod. Wait lang. Pakita ko sa inyo yung labas. Ganda, no? Welcome sa entrada ng Telapelon Hills. Parang mayroon pang coffee shop doon, no? Tignan muna kung gaano kaganda yung pwesto natin. Ay, good morning. Napakasarap. Ito talaga yung panahon na masarap talaga pag camping-camping eh. Ito yung view natin. Yan. Yung Telapelon Hills nandoon. Kalimutan ko anong tawag dyan sa bundok na yan. Random lang nating nahintuan to kagabi. Kagabi nga pala, kung bakit ako napunta dito, kikwento ko lang. Kasi kagabi, bangag na ako sa antok, bangag na ako sa pagod. Kapag gusto ng katawan ko na makapagpahinga at mag-camping, dapat meron akong isang pinupunta rin ang puntahan. Tapos bigla ko lang nakita yung Telapelon Hills. Sabi ko, siguro pwede dito. Pinasok ko, walang katao-tao. Tapos may coffee shop. Buti mayroong caretaker doon. Nambulabog pa ako doon ng anong oras na yun. Sabi niya, mag-camp ka lang dyan kahit saan. Bukas naman pag gising mo, may mga tao dyan sa may reception area. Walang problema, mag-tent ka dyan. So ayun, dito tayo nga. Tira niyo yung tent ko kung gaano kahamog ah. Hindi naman masyadong umulan, pero ayun puro tubig ng hamog. Ganda ng tent talaga na to. Shoutout muna sa Altitude Outdoor. Kung gusto niyo ng tent na ganito, promise, ito yung sinabi ko na to dati. Ang tagal ng panahon na namumroblema ako sa tent na ginagamit ko kasi mainit, hindi halos ako makahinga sa loob. Sa madaling salita, itong tent ng Altitude Outdoor ang tumapos ng problema ko pagdating sa ano ba? Tawag dito, aga pa kasi naghahang tuloy yung utak ko eh. Sa tent, pagdating sa tent, Altitude Outdoor na tent ang tumapos sa problema ko. Napaka ano yan, all weather tent para sa mainit, sa malamig, all goods. Bisitahin nyo sa Facebook, Altitude Outdoor Gears. Doon yung mabibili ang tent na yung ginagamit ko.
same ng mga ginagamit nila pobreng manlalakbay. Pare-pareho kami ng tent. Altitude outdoor yan. Okay. Ano next na gagawin ko? Wala akong tubig. Dahil sa sobrang aga, yung coffee shop ay sarado pa pala. Kaya wala akong ginawa kundi titigan na lang ang magandang tanawin na nasa harapan ko. As early as 6:20 ng umaga, sisimulan ko ng hiligpitin yung mga gamit ko. Pero balak ko magkape doon. Ano pangalan ng cafe? Pilapilon Hills Cafe ang tawag. Maganda yung aura ng lugar eh. Maganda yung itsura ng cafe. Alam mo yung mga coffee shop na unang tingin mo ay masarap yung kape yung sinaserve nila. Pero alam ko sigurado ako na Talbak Coffee ang isi-serve nila dito. Kasi itong kalawakan na to, kadugtong lang din ito ng Digos Hills. Hindi ko lang alam kung saan bandang area ang Digos Hills dito. Sa somewhere lang dito yan, nasa paligid lang yan. Mag-ayos lang ako ng mga gamit para at least after natin magkape hindi na ako maaligaga na maglinis ng mga gamit. Kumbaga take time, hindi nagmamadali. Ang bilis ano ba ng araw dito sa spot ko. Malay ko ba naman kasing parking lot pala to. Kain naman ako ang aking tirang pagkain kagabi. Ngayon ko ramdam yung gutom ba. Ito yung ulam pagkabi ako. Masarap siya. Pero syempre mas masarap yung boy bangos, no? Ito na lang kakainin ko kasi sabi sa akin kanina ni Kuya, may dumaan dito kanina na kinuha niya yung kalabaw niya dun sa likuran ko. Sabi niya hindi maaga magbubukas yung cafe dyan. Kasi pag weekends lang yung nabubukas na maaga alas 6. Mga tanghali pa daw. So wala tayong kape, wala tayong breakfast dyan. Ubusin ko na lang yung natitirang pagkain ko kagabi. Then ikot-ikot tayo, hanap ng ilog kung mayroong maliliguan dyan sa paligid-ligid. Ano tayo? Tignan natin kung anong kainat na nung pa-ending ng vlog natin. Habang nakatitig sa magandang tanawin na to, ay binusog ko na lang ang sarili ko. At unti-unti ko na rin tinapos lahat ang pagliligpit ng mga gamit ko. Kasi hindi naman madali gawin ito. Kailangan mo ng mahabang pasensya at dapat hindi ka mainipin. Hindi ka bagutin. Dahil kung hindi ka sanay sa mahabang pasensya, uuwi kang buwisit sa sarili mo. Uuwi kang pagod. Alright? Ready to go. Let's go. Parang wala pa rin tao dun sa parang reception ba yun? Saan tayo magbabayad? At hindi ko rin alam kung magkano ang ibabayad natin sa ginawa nating pagka-camping dito sa parking space pala to. Let's go. Thank you Pilapilon Hills. May campsite dito. Andun daw sa may bundok pa talaga. At paglabas ko, wala pa ring tao. So ibig sabihin hindi tayo makakapagbayad. Pero wag kayong mag-alala at honest naman tayo sa mga ganito. Walang tao. Babalik tayo dito at magbabayad ako. Walang tao eh. Kasalanan ko ba? Umalis tayo ng sarado pa yung Pilapilon. Di ba, babalik tayo dito. Babayaran natin kung ano yung dapat natin bayaran. Walang tao eh. Alright, good morning ulit sa inyo mga first timers. Ay, napakaganda ng gising natin. Napakaganda ng araw natin. Magliliwaliw muna tayo konti dito sa Doña Remedios Trinidad. Yun ang solid na pahinga. Maraming salamat Doña Remedios Trinidad. Dati hindi ko ma-appreciate ang lugar na to pagdating sa galaan eh. Ngayong nagka-camping na tayo, ang sarap pala mag-camping dito. Especially pag bare months.
Ang lamig. Para tayo nasa Tagaytay ba. Ngayon ang gagawin ko, since na maaga pa naman at ako ay lapot na kakaayos ng mga gamit ko para ikarga dito sa motor natin, maghahanap muna ako ng ilog na pwede pang liguan. Alam ko may mga ilog dito sa tabing kalsada eh. Malalaman natin kung nag-e-exist pa ba yung mga yun. Ang ganda na rin ng mga kalsadahan dito, espalto. Ang laki-laki na ng ginanda ng lugar na to. Nag-breakfast na tayo, kaso ang kulang sa atin, kape. Wala tayong kape sa katawan. Oo, ganda. Usok ng siga. Magandang tanawin ng bundok dyan. Saan ka pa? Anong oras na ba? Oh, 7:22 ng umaga. Ang lamig pa rin. Dapat taga dito tayo eh. Taga Doña Remedios Trinidad. Eh kaso, nung time na napunta tayo ng Vizcaya, eh na humaling tayo sa ganda ng Vizcaya. Kaya yung lupa namin dati dito na nabili, na dapat eh papatayo natin ng rest house na kung saan eh yun yung alitap-tap ngayon, eh na ibenta namin yun. Tapos yun na yung pinampalit natin yung lugar natin, yung kumbaga yung campsite natin, I mean yung base camp natin sa sa Nueva Vizcaya. Parang wala akong nakikitang ilog ah. May mga ilog naman, pero hindi kayang babain ng motor eh. Tsaka nag-aalala ako sa motor ko kasi iiwan ko, eh andyan lahat ng gamit ko. Approaching Digos Hills naman tayo ngayon. Pero alam, parang pwede tayong umakyat dun ah. Try natin doon kaya tayo magkape sa Digos Hills. Why not, di ba? Why not? Hindi naman sa nagdududa ka, pero mas mainam na rin na mas maingat tayo, di ba? Oo. Umaangat yung motor sa akin. Ganda. Kailangan natin mag-entrance dito. Okay, salamat po, Froders. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. Sarap, tayuan ang motor na to. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Ganda no? Oh, ha? Andito na naman tayo para sa kape. Alright, Digos Hills na tayo. Sarap-sarap pala pag maagang-maaga ka sa mga lugar na ganito. Nagre-ready pa lang dito sila Tito. Tito, good morning. Kape lang ako. Ang lugar na ito ay hindi na bago sa akin. At ang mga tao dito ay hindi na rin iba. Matagal ko na silang kilala. Hello po, good morning. Pa-order po ako ng kape. Sige po, 2 ganyan para matapang. Sige po. Sa isang mug po. Ay, ang sarap. Next time, dito naman tayo magka-camp. Magsosolo rin tayo dito. Siguro motor o camper van. Kasi sa mga susunod na araw, babalik tayo ng Vizcaya. Nag-miss ko na naman yung camper van ko. Baka iuwi ko siya dito sa Bulacan hanggang Christmas. Kasi ilang araw na lang, December na eh, di ba? Ilang linggo na lang, Pasko na. So mas magtatagal kami dito sa baba kasi sa Vizcaya. So kailangan yung camper van ang dala ko para kahit na sama tayo mapadpad, kasi syempre Bulacan, pupunta tayo ng Laguna, pupunta tayo ng Cavite, mga kamag-anak, ay dala-dala natin yung camper van natin. Kasama po ba kayo ni Pitik? Pitik. Madalas kong ginagawa off-cam yung makipag-usap sa iba o makipag-usap sa mga lokal. Meron akong purpose kung bakit ko ginagawa yun. Napakadami na po kasi talagang pwedeng puntahan dito, no? Dati parang 100 plus lang, parang 111. 208.
200 days. Ang purpose ko is para makakuha ko ng insights ng iba. Kumbaga parang hindi ako makukulong sa sarili ko lang ba na pananaw. Kumbaga binubuksan ko yung isip ko sa pananaw ng iba. Malaki ang nagagawa nun. Kahit nung dumaan ako dito ng gabi, ang liwanag na ng mga kalsada, hindi tulad dati na madilim. Ngayon, hindi ka na, kumbaga hindi na matatakot yung mga biyaheros na kapag in case na masiraan man, kung ano man, maiiwan ba sila o masastuck sila sa liblib na or madilim na lugar. Ngayon, hindi. Maliwanag ang kalsada, napakaliwanag. Okay lang tayo. Pagkatapos magkape, tuloy ang mission natin ang maghanap ng ilog. Hindi daw maganda. Oh! Hindi daw maganda ang mga kailugan ngayon. Tuyo daw. Pero sisilipin pa rin natin. Hindi na ako dadaan ng highway. Dadaan ako ng likuran para maiba naman yung tanawin natin. Ito, ilog oh. Pwede kaya tayo dito? Wala kayong maninita sa atin pag... Pwede naman siguro no. Pag sinita, edi ibig sabihin bawal. Sinita ka tapos nakabrief ka na. Parang pwede naman. Sige nga, try na natin. Para merong pababa eh. Let's see. Pwede bumaba yung motor. At namimiss ko na rin talagang maligo sa ilog. Ano kaya dito? Pwede kaya dito? Ito! Oh no! Madulas. Maputik ang daanan. Wag. Okay, piwag. Baba lang pero maputik yung kalsada. Ang putik ng kalsada, madulas. Check natin dito. Ito mas okay dito. Ay, hindi rin, bangin din. Anak ng... Wag na nga. Wag na. Yawan na. Wag na. Kung alam ko mahihirapan ako, adventurous tayo, pero pag alam ko kasing papahirapan tayo, ba't ko hayang mahirapan, di ba? Ay, magmumotocross ako pababa dyan. Wala na akong iniriya para gawin yung mga ganyan-ganyang bagay. Baka dumulas-dulas tayo dyan para na makaligo. Wag na. Siguro dito na natin tapusin yung episode natin ngayon. Pero meron akong announcement sa inyo. Meron lang ako mga events na posibleng tayo ay pwedeng magkita-kita sa personal, mga first timers. 23, nasa Robinsons Novaliches ako, parking 4, kasama ang premium bikes. May event doon, nandun ako from 2 PM to 4 PM. Nandun ako magtotalk, tapos magpicture-picture tayo doon, magkwentuhan. And then, kinagabihan nun, same day, ay ako naman ay lilipad going to Cebu. So sa mga Cebuano na mga first timers dyan, ay sigurado ay magkikita-kita tayo dyan. Siyempre kasama natin ang ating mga kaibigan. Magkita-kita tayo dyan mga Cebuanos. Dito ko na tatapusin. Balikan na lang natin yung lugar na to. Mag-camp-camp pa tayo dito kung saan-saan. Marami pa palang pwedeng puntahan dito. Napakadami, napakasarap, napakalamig ng panahon. Ito ang panahon na masarap mag-campingan ng lahat ng campsites dito. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. So hanggang dito na lang mga first timers. Magsitulog na kayo. Life is good dito sa Doña Remedios Trinidad. Magkita tayo sa next episode. And shout out to Suzuki Motorcycle Philippines. Napakasarap ng motor ko. Napakaganda ng motor ko. May gulay. Lesson for today: embrace your hardships. Naniniwala ako dun sa fake it till you make it. And I've come out here to say